Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol po dito sa kaganapan sa ating mga Kadabarkads, no? And the unang topic nga natin itong naging lunch ni Bossing Vic Soto kasama po ang pamilya niya, si Tali, si Pauline, and syempre itong with the jet setter daw. And tinag niya po dyan si Yumir Bayes. So ayan po ang sarap ng lunch nila Bossing Vic Soto kahapon. And eto nga po, mukhang naglalambing dito si Tali kay Bossing Vic Soto. Napaka-sweet na bata nitong si Tali sa kanyang ama. So mukhang papa's girl itong si Tali. Sana ganun din si Bibi Mochi, no? Samantalang kahapon po pala, araw ng linggo, hindi po napanood itong The First Family and syempre itong Frontline Pilipinas. Dahil sa pagbigay daan, ang Merry ang vibes ng Pasko. The MVP Group Christmas Special. So yun po muna ang pinalabas instead na itong Frontline Pilipinas and syempre itong The First Family. So by December 22 din po mga Kadabarkads, hindi rin ata mapapanood ang The First Family para mabigyang daan ulit itong Merry ang Vibes ng Pasko, The MVP Group Christmas Special. So baka kasi may mga magtaka na bakit nawala po yung The First Family. So yun po yun. Binigyang daan lamang po itong Christmas special na ginanap dito po sa Araneta Coliseum para mapanood din po ng maraming Kadabarkads natin. Samantalang next topic naman tayo, si Mayor Jose Manalo kasama po ang kanyang pamilya and syempre itong si Mergin ay kasama din po, syempre kasama din yung kanyang mga anak. Mukhang magbabakasyon po sila dito sa Boracay. Parte po ito ng proposal nitong si Mayor Jose Manalo kay Mergin. And dito nga po ata sila ikakasala sa Boracay, magiging beach wedding ang kasalan po nila Mergin and Jose Manalo. Naku, masaya po ito mga Kadabarkads. And ang balita ko nga po, itong si Baby Tali ay isa sa kukuhanin po ni Jose Manalo at Mergin sa kanilang kasal. And invited na din po ang ating mga Kadabarkads, si Boss Joey, si Tito Soto, si Bossing Vic at ang mga host ng Itbulaga, invited po yan. So ibig sabihin ang buong Itbulaga family at ang Dabarkads ay dito po pupunta sa Boracay pag kinasal na itong si Jose Manalo. So feeling ko malapit na po yung kasalan pagtungtong ng 2025. Ayan na po yun mga Kadabarkads, napakalapit na ng kasalan po nila Jose Manalo. Siguro June, May, or February. So, di natin alam di natin alam kung kailan ba talaga yung exact date ng kasalan po ni Jose and nitong si Mergin. So, nung pagdating nga po ni Jose Manalo and Mergin and family po nitong si Jose, grabe ang init po ng pagsuporta at pagsalubong ang ibinigay po sa kanila dyan sa Boracay. Talagang tinutugtugan pa sila dyan. And ito namang si Jose Manalo, game na game po siya Talagang siya po ay nakikipag-showdown dito po sa mga sumalubong po sa kanilang family. Napakasaya at napakainit talaga ng pagtanggap sa kanila. And nakakatuwa, di ba? Kahit saan magpunta ang ating mga Kadabarkads, talagang mainit po silang sinasalubong ng ating mga kababayan dito po sa ating bansa. Samantalang si Lolit Solis naman po ay may mensahe po dito po kay Ma'am Helen Gamboa at kay Tito Soto. Ano kaya yun? Sabi kasi dito sa aking nabasa, very happy daw itong si Manay Lolit Solis dahil every year kahit hindi daw sila nakikita ni Ma'am Helen Soto Gamboa, talagang hindi daw siya nakakalimot pag Pasko. Magugulat na lang ako sa ayuda envelope na padala niya. Imagine mo yun, thoughtfulness na iyon na hindi nawala all these years. Grabe ang sweetness ni Helen Soto. So grateful. Merry Pasko, dear Helen Soto. Stay safe and sweet. So classic Lolita. So ayan, meron po palang pa-gift itong si Helen Gamboa, asawa po ni Tito Soto, no? Talagang maano siya napaka-generous niya kasi nga ang Pasko po ay
isang beses lang naman yan sa isang taon. So, why not na ibahagi natin yung blessings natin sa iba, yung natanggap natin sa buong taon. 'Di ba? And ganyan nga po ang mga Soto, talagang mapagbigay sila, nag-share talaga sila ng blessings. Samantalang breaking news mga Kadaver Cats, no, meron pong pagbabago sa time slot ng Eat Bulaga. Sabi nga dito sa post ng Kapatid Insider, after suffering from low ratings, TV5 Afternoon Block Hapon Champion will undergo change. Magkakaroon ng pagbabago starting Monday, December 16. TV5 top rating and the country longest running non-time show, Eat Bulaga, will now air from 12 noon to 2:40 p.m. with a 10 minutes extension, while Frontline Pilipinas or Express will now air from 2:40 p.m. to 3 p.m. OG Diaz-led comedy game show Kismosa will now air every 3 p.m. while Corina Sanchez Rojas face-to-face harapan will remain at the 4 p.m. Amid the issue of cheating, the rerun of Paris Rocal's Stay in Love has been axed by TV5 from its afternoon slot. So, tinanggal na po pala itong Stay in Love ni Maris Racal na show. Kasi nga po, 'di ba, alam naman natin yung kinakaharap niya ngayon na issue. So, medyo pangit po yung image niya ngayon. Kaya siguro, kailangan pong tanggalin. Kaya pala nag-extend at humaba po yung oras ng Itbulaga. Kung dati 2:30 p.m. lang, ngayon 2:40. Dinagdagan po ng 10 minutes na which is deserved naman po ng Itbulaga dahil napaka-informative po ng kanilang programa mga Kadaver Cats. Kaya 'di ba minsan nagmamadali po sila para lang mairaos yung last segment po ng Itbulaga. And nakaka-happy lang kasi extend ng 10 minutes ang Itbulaga. Mag-e-enjoy ang mga Kadaver Cats natin 'yan sa bagong time slot na mas pinahaba po ang Eat Bulaga. Nakakatuwa lang. Pero I'm sad kasi syempre yung isang programa dyan ay natanggal. Hindi naman kasi po pwede na alam niyo, ipagpatuloy na kasi sobrang bad vibes na po ito sa publiko and siguro wala na rin pong masyadong nanonood dahil nga po sa pagkadismaya ng mga tao sa kanya. 'Di ba? And maging sa kalab team po niya. Kaya siguro, tinanggal na po ang naturang programa. Kasi ang impact po nun ay syempre sa TV5 network. 'Di ba? Kaya inalis muna nila itong bad image po sa kanila. Kaya nag-adjust yung mga time slot ng mga programa sa hapon champion na which is good naman para po sa Itbulaga kasi mas mahaba po natin silang mapapanood. So agree po ba kayo dito mga Kadaver Cads? So hanggang dito na lamang po ang update natin mga Kadaver Cads. And kung bago ka lang sa channel na to, nako i-subscribe nyo na po ang Ders 2.0 para lagi kayong updated sa mga balita tungkol sa Itbulaga at sa mga Daver Cads natin.